Sa piging ng ating Panginoon, tayo'y laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Buhay ay inialay niya sa dakilang Diyos Ama upang atin ang makamtan. Buhay na walang hanggan sa piging ng ating Panginoon, ay laging nagtitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. To prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. I confess to Almighty God And to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, itinagdaraan, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulunod sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Let us pray. O God, strength of those who hope in you, graciously hear our pleas, and since without you mortal frailty can do nothing, grant us always the help of your grace, and in following your commands, we may please you by our resolve and our deeds. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. On the first reading, the Lord assures Moses of his ever-abiding presence, even if they are still wandering in the desert. This assurance tells Israelites that they are a people set apart by God, a people close and dear to his heart. A reading from the book of Exodus. In those days,
The Israelites came to the desert of Sinai and pitched camp. While Israel was encamped here in front of the mountain, Moses went up the mountain to God. Then the Lord called to him and said, "Thus shall you say to the house of Jacob, tell the Israelites, you have seen for yourselves how I treated the Egyptians and how I bore you up on eagle wings and brought you here to myself. Therefore, if you hearken to my voice and keep my covenant, you shall be my special possession, dearer to me than all other people, though all the earth is mine. You shall be to me a kingdom of priests, a holy nation." The word of the Lord. Thanks be to God. We are his people, the sheep of his flock. We are his people, the sheep of his flock. Sing joyfully to the Lord, all you lands. Serve the Lord with gladness. Come before him with joyful song. We are his people, the sheep of his flock. Know that the Lord is God. He made us. His we are, his people, the flock he tends. We are his people, the sheep of his flock. The Lord is good. His kindness endures forever, and his faithfulness to all generations. We are his people, the sheep of his flock. On the second reading, Paul encourages the Christians in Rome to have strong faith in Christ. The supremacy of Christ's suffering and death brings us redemption. Yet, ultimately, it is the greatest expression of God's love for his people. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, Christ, while we were still helpless, yet died at the appointed time for the ungodly. Indeed, only with difficulty does one die for a just person, though perhaps for a good person. One might even find courage to die, but God proved his love for us. In that while we were still sinners, Christ died for us. How much more then, since we are now justified by his blood, we will be saved through him from the wrath. Indeed, if while we were enemies, we were reconciled to God through the death of his Son, how much more, once reconciled, will be saved by his life. Not only that, but we also boast of God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. The word of the Lord. Thanks be to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. At the sight of the crowds, Jesus' heart was moved with pity for them, because they were troubled and abandoned like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is abundant, but the laborers are few. So ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest." Then he summoned his 12 disciples and gave them authority over unclean spirits to drive them out and to cure every disease and every illness. The names of the 12 apostles are this. First, Simon called Peter and his brother Andrew, James, the son of Zebedee, and his brother John, Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew, the tax collector, James, the son of Alphaeus, and Thaddeus, Simon from Cana, and Judas Iscariot, who betrayed him. Jesus sent out these 12 after instructed them thus: "Do not go into pagan territory or enter a Samaritan town. Go rather to the lost sheep of the house of Israel. As you go, make this proclamation: the kingdom of heaven is at hand. Cure the sick, raise the dead, cleanse lepers, drive out demons. Without cause you have received, without cause you are to give." Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Shout out sa mga kapatid nating OFW. Ang pulang laso na ito ay lagi kong pagpupugay sa inyo. Salamat po at sakripisyo niyo. Salamat din sa mga nagpapakabuting alagad ng batas, mga pulis, mga Navy, mga sundalo, mga Marines. Salamat po. Salamat din po sa mga nagpapakabuting guro. Mabuhay po kayo. Welcome sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Nasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Sino po yung mga taong kinakaawaan ninyo? Yung talagang hindi kayo mapakali hanggat hindi nyo natutulungan yung taong ito. Sino po? Mga pulubi po ba? Mga taong may sakit na malubha? Mga naloko ng malaking halaga? Mga naulila sa magulang? Mga namatayan na wala ng anak? Mga inaapi ng matindi? Indeed, nakakaawa sila. But I think you will all agree with me na mas nakakaawa sila kung walang nag-aalaga, sumusuporta sa kanila. Kasi may mga pulubi na may nagbibigay. May mga nalugi ng malaking halaga na may sumusuporta. May sakit ng malubha, pero may nag-aalaga naman. May naulila sa magulang, pero may mga kumupkop naman. May nawala ng anak, pero may nagko-console. May inaapi ng matindi, pero may nagtatanggol. Kawawa din naman sila, pero at least may tumutulong, may sumusuporta sa kanila. Kaya mas lalong kaawa-awa yung wala talagang suporta. Yan po ang naging pagninilay ko kasi naisip ko yung sinabi dito ni San Mateo. Nahabag si Kristo sa mga tao. Pag sinabi pong habag, yung matinding uri ng awa. Hindi ito basta awa na naramdaman pero mabilis lang na nakakalimutan. Hindi ito yung awa na yon, ha? Ito yung uri ng awa na hindi ka mapakali hanggat wala kang nagagawa kahit papano lamang para yung kinakaawaan mo ay matulungan mo. Ito yung uri ng awa na ito. Ito yung uri ng awa o habag na naramdaman sa atin ng Diyos. Nang tayo lugmok sa kasalanan, kaya siya nagkatawang tao. Kasi alam niya, kinakailangan niya tayong tulungan. Ito yung naramdaman niya sa mga tao. At bakit? Bakit awang-awa siya?
Bakit habag na habag siya? Because they were like sheep without a shepherd. Para silang mga tupa na walang pastol. Alam po ninyo? Kawawang-kawawa ang mga tupa na walang pastol. Kasi sinasabing ang mga tupa ay isa sa mga tanga na hayop sa buong mundo. Totoo. Kaya madaling mawala, madaling masilo ng asong gubat, madaling mahulog sa bangin, madaling mapatay. Bukod pa sa wala silang matutulis sa pangil, wala silang matitibay na mga kuko, wala silang maliliksi at malalakas sa mga paa. Kaya nakadepende lamang talaga sila sa pastol na mag-aalaga sa kanila. Kaya't ang mga tupa na walang pastol, kawawang-kawawa talaga. At yun ang nakita ni Jesus sa mga tao na nasa harap niya. Kaya wala siyang ibang naging emosyon, kundi compassion. Hindi siya nagalit. Bakit kasi sumusunod sa atin yung mga ito? Hindi siya nagkaroon ng indifference. Katulad ng iba sa atin, kapag nahabag, kapag naawa, awang-awa naman ako sa kanya pag nakikita ko siya, kaya pinipikit ko na lang ang aking mga mata. Oh. Indifference. At walang ibang naging aksyon ang Panginoon, kundi ang pagtulong. Wala siyang ibang naramdamang emosyon, kundi compassion. Wala siyang ibang ginawa, kundi ang tumulong. At immediately yon, wala na siyang ibang inisip. Wala na siyang ibang sinisi. Immediately, He helps them. Bakit? Maliwanag ang sabi dito. Bagamat matalinghaga lang ito, the harvest is abundant. Sagana nga anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Hindi natin kinakailangan maging magsasaka o tagapagtanim para hindi natin maisip na kapag anihan na, dapat umani na. Hindi ka dapat magpupetex-petex pa. Ang mangga na dapat nang anihin, anihin mo na. Kapag napapetex-petex ka pa, mabubulok yung mangga. Mawawala yung mangga, mamamatay yung mangga. Hindi na fresh yung mangga. Ganon ang sitwasyon at ganon ang dapat nating maging disposisyon sa mga taong lubhang nangangailangan ng tulungan, lalo pat wala silang ibang maasahan, kundi tayo na lang. Dapat agad-agad natin silang tulungan. Kahit papaano lang. Kasi kawawang-kawawa yung mga taong yan. Kawawang-kawawa yung mga taong yan. Hindi dahil walang ibinigay ang Diyos sa kanila na pastol para alagaan sila. Kawawang-kawawa ang mga taong yan dahil yung mga ibinigay ng Diyos na pastol para alagaan sila, pinababayaan sila. Yan ang sitwasyon ng mga bayan na hindi pinaglilingkuran ng mga politikong iniligay ng Panginoon sa kapangyarihan para ang bayan na yon, ang mga tao yun ay alagaan. Ganyan ang isang asawa na hindi tinutuwangan ng kabiyak niya sa pagtataguyod ng kanilang pamilya. Ganyan ang isang anak na pinababayaan ng magulang. Ganyan ang magulang na kinakalimutan ng anak. Kawawang-kawawa yung mga yan. Kasi supposedly, may mga pastol, may mga tagapag-alaga, may mga tagapagsuporta. May dapat na tumutulong, tumitingin sa mga yan. Nasaan yung mga inaasahan ng mga yan? Kaawa-awa. Sa palagay ba ninyo, yung paring tumatandang nag-iisa? Pwede. Pero mas nakaawa-awa, yung nag-asawa, yung nag-anak pa, yung may mga kapatid pa, na tumandang nag-iisa. Nag-iisa as in, kahit may kasama, hindi niya maramdaman yung suporta, yung malasakit, yung pakialam sa kanya. Awawa yan. Dapat nagpari ka na lang. Para wala kang inaasahan. Kamakailan ay may tumawag sa ating sekretary, Ate Cynthia, nanghihingi ng tulong sapagkat ang kanyang asawa ay may sakit, bedridden na. Actually, matagal ko na itong alam.
Pero hindi ko masyadong alintana. Kasi alam kong may mga anak naman at yung mga anak, may mga kaya naman. Kaya itong una kong tanong kay Ate Cynthia, di ba may mga anak yan? Di ba may mga kaya naman yung mga anak niyan? Sabi ni Ate Cynthia, oo nga, alam ko nga, ganun eh. At mukhang mababait naman. Pero hindi raw sila tinutulungan. Madalo nga lang daw sila, minsan lang. Hindi mabait yan! Hindi niyo ba napansin to? Sabi ng Panginoon sa mga alagad, huwag kayong pupunta sa mga teritoryo ng mga pagano at mga hentil at ng mga Samaritano. Wag! Sa halip, doon muna kayo. Hanapin muna nyo yung mga nawawalang tupa ng bayan ng Israel. Sa mga Hudyo muna kayo. Hudyo si Kristo. Hudyo ang mga disipulo. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig bang sabihin nito, walang pakialam si Kristo sa mga hindi Hudyo? Hindi! Ang sinasabi dito ni Kristo, bago tayo maging mabait sa iba, maging mabait muna tayo sa ating sariling pamilya. Ganun ba? Sabi ko kay Ate Cynthia, sige, tulungan natin agad yan. Kawawang-kawawa yan. Pasensya na kung nagtanong pa ako, kung hindi ako agad na tumulong. Kasi naman, sinasala natin yung mga tinutulungan natin at yung mga tinutulungan ko na rin. Sa dami kinakailangan natin sa lain, kinakailangan unahin natin yung pinaka-nangangailangan talaga. At ang isa sa mga pinaka-nangangailangan talaga, yung mga lubhang nangangailangan na pinababayaan ng mga dapat ay tumutulong, nagpapastol sa kanila. Kawawang-kawawa yung mga yan. Dahil salat sila hindi lamang sa mga material na bagay, kundi salat din sila sa pagmamahal. Alam ninyo, ito lalong-lalo na sa ating lahat, pwede tayong sumablay sa material na bagay, sa pera, sa pagkain. Kung wala ka talagang pera kung mababaon ka sa utang kung wala ka talaga rin makain Pwede tayong sumablay sa material na bagay. Pero pagdating sa concern, sa pagmamahal, sa thoughtfulness, sa pangungumusta, sa pagdalaw, sa paghimas, sa pagyakap, hindi tayo dapat sumablay dyan sapagkat mahirap man o mayaman, meron tayong kakayanan yan. And for all you know, hindi manggagaling sa atin yung material na bagay at kahit na yung pasensya, kahit na yung pangunawa, yung malasakit, yung pagmamahal, grasya yan! Grasya ng Diyos lahat yan! At ibibigay niya sa atin yan. Sa oras na ating pangangailangan, sa oras na tayo dapat may tulungan. Kasi yung tinutulungan natin, yung asawa mo, yung pinagmamalasakitan mo, yung pinagtsatsagaan mo, yung kapatid mo, yung magulang mo, kahit sino, tupa ng Panginoon yan. Pinapaalagaan lang niyang sa'yo. Tatandaan ninyo, yung sinabi ni Kristo kay Pedro, Pedro, pakanin mo ang aking mga tupa, alagaan mo ang aking mga tupa. Na para bang sinasabi ni Kristo kay Pedro, Pedro, ikaw ang tinatalaga kong unang Santo Papa ng Simbahang Katolika. Pamunuan mo sila, alagaan mo. Pero akin sila hindi sa'yo. Pinapaalagaan ko lang sa'yo. Kaya't yung ipang-aalaga mo sa kanila, sa akin din manggagaling. Dadaan lang sa'yo. Yun yung dahilan kung bakit before Jesus sent out His 12 apostles, He gave them authority. He gave them power. Yun ang dahilan nun. Kasi yung misyon na ibinigay niya sa kanila, misyon din ng Panginoon. Hindi niya pababayaan. Yung mga ginagawa niyang katuwang sa pag-aalaga ng kanyang kawan. Hindi niya pababayaan yan. Alam na ba kayo ng mabait sa magulang, mabait sa kapatid, mabait sa pamilya? Naghirap? Meron na ba kayong alam na gano'n? O naghirap man, nawalan man ng material na bagay, namatay ng malungkot, nabuhay ng malungkot, meron ba kayong alam na gano'n? Wala pa akong nalalamang gano'n. Isang Sabado, tanghaling tapat, naisipan kong pumunta sa rooftop ng kumbento para
Jean. Habang nagbubuhat ako sa di kalayuan, aksidente kong narinig yung naglalabas sa akin, naglalabas sa amin, tagapaglaba, na umiiyak habang may kausap sa telepono. So, ginawa ko pagkatapos, ibaba niya yung telepono, pinunta ko, kinausap ko, kinamusta ko, laman ko yung problema. So, aksidente ko nalaman yung problema niya. Tinulungan ko siya, ayaw niyang tanggapin yung tulong ko, pinilit ko lang kasi ang katwiran niya, Father, tinulungan mo na ako dati. Tinulungan ko na nga niya kasi siya dati sa dati niyang problema na aksidente ko ring nalaman sa isa namin dito sa kasama sa kumbento. Kaya may silbi rin yung pagiging chismosa eh. So nalaman, ay, may problema ba? Kailangan ba ng tulong? O sige, tulungan natin. Kaya ang sabi ko sa kanya, ganire, alam mo, hindi ako dapat nag-gym ngayon eh. Sabado, wala pa akong sermon pang linggo. At ito yata ang first time na nag-gym ako, Sabado. Tanghaling tapat pa. Na nandito ka rin naglalaba. Di ba? Martes ang laba mo. Eh, nagka-problema po kasi. Okay. So, aksidente kung narinig yung problema mo. Na kanina habang nag-gym ako, para bang hindi ako mapakali. Na dapat ay puntahan kita, kausapin kita. Eto na. Kaya tanggapin mo na yung tulong. At tulad nung pagtulong ko sa inyo ng una, na aksidente lang. Lalaman ko lang sa iba. Eto ang sasabihin ko sa iyo. Maniwala ka. Mahal na mahal ka ng Diyos. Kasi kapag kailangan mo, dumarating yung tulong. Alam niya yung hirap mo sa pagtataguyod ng iyong pamilya. Kaya hindi kanya pababayaan. Kasi hindi mo rin sila pinababayaan at sinusukuan. Opo, Father. Humagulgol na. Parang gusto ko ring maiyak. Kasi sa loob-loob ko, mag-gym lang ako, nalagasan pa ako. Joke lang. Hindi totoo yan. Kasi ang totoo, nagmisa ako nung gabi, pagkatapos ng misa, may lumapit sa akin, nag-abot ang sobre, sabay sabi, Father, naghulog na po ako ng para sa simbahan. Ito po para sa iyo. Salamat po. Bago ako matulog, binuklat ko yung sobre, naiyak ako. Kasi doble ng halaga na binigay ko. Kaya mga kapatid, huwag tayong matatakot na mahabag, na maawa sa ating kapamilya na tayo lang ang inaasahan. Na kapag pinabayaan natin, wala na. Huwag din tayong matakot na mahabag sa iba na pinababayaan ng mga taong inaasahan nila. Kasi yung habag na nararamdaman natin sa kanila, yung hindi ka mapakali, hindi ordinaryong damdamin yon, hindi ordinaryong emosyon yon. Galing sa Panginoon yun na nagsasabi sa iyo, tulungan mo ko na tulungan siya. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat anak niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ng Diyos sapagkat alam niya ang pinagdaraan. Kung ako'y magtatapat,
kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos ang Pumikit tayo. samo ko. Panginoon, tulungan mo po akong magtiwala sa iyo, lalo pat ako na lamang ang isa sa pinaka-inaasahan ng pamilya ko. Lalo pat may mga nararamdaman at nakikita rin po akong ibang tao na dapat ay tulungan ko. Tulungan mo akong magtiwala sa iyo na hindi ka magkukulang sa akin, na aking ibibigay sa kanila. Maging ang iyong pasensya, yung pagmamahal ay manggagaling sa iyo. Dadaluyan lamang ako. Panginoon, tulungan mo ako na manalig sa iyo, na makita ang role ko bilang daluyan ng biyaya mo. Tulungan mo ako, gusto ko rin ito, bagamat kung minsan natatakot ako. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin. It is better to give than to receive. Sapagkat sa pagbibigay, mas mararamdaman natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Hindi ka magkukulang, hindi ka mawawalan, at makararamdam ka ng malalim na kaligayahan. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo, tandaan mo na ang langit ay para sa mga taong nagpakain, nagpainom, nagbigay ng damit, dumalaw, nagmahal, kumalinga, nagmalasakit. Para sa kanila ang langit. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi ka pababayaan ng Panginoon sapagkat ang mga nag-aalaga, kailangan din ng alaga. Aalagaan ka niya. Huwag kang mag-alala. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, The Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Let us pray to the Heavenly Father that His kingdom may grow abundantly here on earth, a kingdom of love, peace, justice, and joy. Let our response be, Father, listen to our plea. Father, listen to our plea. That the Church, your people, may be a leaven for the whole world through her proclamation of and witness to the gospel to all men and women, we pray. Father, listen to our plea. The Church and civil leaders and all those who work for the building of your kingdom may not be discouraged by the seeming lack of success of their efforts, but continue to rely on you, who alone give growth. We pray. Father, listen to our plea. That those who are called to priestly, consecrated, and missionary life may courageously heed your call to be good laborers for your harvest. We pray. Father, listen to our plea. That during this Jubilee year of St. Francis of Assisi, the elderly, the sick, and those who, for serious reasons, cannot leave their homes may obtain the plenary indulgence by offering their prayers, pains, or sufferings to God, we pray. Father, listen to our plea. That you may welcome and embrace our beloved dead as they enter into eternal communion, we pray. Father, listen to our plea. Let us pray for the urgent concerns of our community, those who are asking for our prayers and our personal intentions. Also pray for the benefactors and donors of our quasi parish. And We also pray
Father, listen listen to to our our plea. plea. Father, in your great love, you taught us the value of selfless love and service. Listen to our plea as we lift you our petitions for a peaceful, joyful, and loving community. Through Christ our Lord. Amen. Amen. Offertory. Paghahanda ng alay ay narito po. Ang alak at tinapay dala sa altar mo. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan, aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Paghahanda ng alay, ngayon ay sisimula. Ang alak at tinapay ay bebendisyonan. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pakikilaban. Sampit sa labi namin ang ngalan mo po ay dinggin. Ang pasasalamat ng puso kong tapat, piling sa'yong masipat, biyaya sa lahat. Ngayon ay natitipon ang bala na puon. Naghihintay, sumasamo ang adayong tugon. Atid sa iyong damana, alay na ianda. Dalay pasasalamat, nasa iyo rin nagmula. Masdan ang iyong likhat, kami bigyang pansin. Nanikluhod, pakumbabang, ikaw ay sambahin. Dala si Kristo ang kordero, nagligtas sa amin.
sa'yo ang aming puso upang hanggang wakas ay magmahal. Kunin mo ito, aming alay para sa'yo. Alak na nagmula sa katas ng ubas, tinapay nandun ng aming palad sa gisag ng aming buhay. Iniaalay, Panginoon, ang aming buhay magpakailanman. Iniaalay sa'yo ang aming puso upang hanggang wakas ay magmahal. O Diyos, narito ang tanging alay ko, at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay, aming pinagpaguran, maging aming buhay tanging sa'yo lamang, tanging sa'yo lamang. Ang tinapay na ito, sana ay basbasan mo upang ang buhay na ganap ay kamtin ko. O Diyos, narito ang tanging alay ko, at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay, aming pinagpaguran, maging aming buhay tanging sa'yo lamang, tanging sa'yo lamang. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. O God, who in the offerings presented here
Provide for the twofold needs of human nature, nourishing us with food and renewing us with your sacrament. Grant, we pray, that the sustenance they provide may not fail us in body or in spirit. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Let Lord. us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord, for by his birth he brought renewal to humanity's fallen state, and by his suffering canceled out our sins. By his rising from the dead, he has opened the way to eternal life. And by ascending to you, O Father, he has unlocked the gates of heaven. And so with the company of angels and saints, we sing the hymn of your praise, as without end we acclaim. Holy, 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 holy Lord, God of of hosts. hosts. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. For When we eat this bread and and drink eat this this cup, cup, we we proclaim your death, death, O O Lord, Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, and Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us pray for our departed loved ones. Kindly include the soul of Joyce, Paulina, Dionga, Maria Jose, Enrico Erickson, and all who have died in your mercy, Corinne. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Let us also pray for the soul of Oreo and Iska. Let us call on God, our loving Father. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your spirit. Let us offer one another the sign of God's peace. Kapayapaan po, peace be with you. Peace be. Peace be. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world.
sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Behold, Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Panginoon ko, sa lahat ng oras, kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin. Di ko maabot karunungan mong angkin. Siniyasat mo ako at alam ang aking puso. Walang maililihim sa'yo sa'king gawa. Di ko pa binabanggit, iyon ay itong batin. Sa'yo anumang isip ko'y di lingid. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin. Di ko maabot karunungan mong angkin. Sana ko paroroon upang matakasan ka. Akyatin ko man ang langit, alam kong naroon ka. Ako may makalipad sa dulong dagat mapadpad. Dadatnan pa rin pag-ibig mong tapat. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin. Di ko maabot karunungan mong angkin.
sa sinapupunan pa lamang ang aking ina. Ako'y iyong nakita na dahil ikaw ang may likha. Habang ang aking buhay, batid mong itatagan. Kahangang dapat kang itanghal. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin umabot, karunungan mong angkin. Diyos, ako ay siyasatin, alamin ang damdamin. Ako'y iyong subukin upang puso'y malaan. Kung ito'y hindi tapat, malalaman mong ganap. Ihatid ako, ihatid ako, ihatid ako sa buhay mong wagas. Salamat sa iyo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa buktong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Sa iyo'y aking sasamtin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat. Sa iyo'y aming sasabitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Let us pray. As this reception of your Holy Communion, O Lord, foreshadows the union of the faithful in you,
So may it bring about unity in your church through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala na saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Panalangin mong walang patid, kaming mga dumudulog sa Maraming iyo. salamat po sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para maraming bitin po tayong matulungan na sa pang-5 at pang-6 na po tayong pinapagawang chapel at baka matagdagan pa bago ang lipatan. Kaya sana po patuloy niyo po kaming tulungan at patuloy niyo po kaming pagkatiwalaan. Kaya maraming salamat din po sa tulong at tiwala. Thank you po. The Lord be with you. And with your And may spirit. Almighty God bless you and our families in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat din. Amin. Iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at laging narisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sinamis. Pagsintang sa nalinis sa iyo hanggang langit. Thank you, Ma'am Mary. Salamat po sa inyo. Yung magpapabless po, lalo na ng religious items. Sa ngalan ng Ama,